Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. So, kahapon, 'di ba na-discuss natin yung yung tungkol dun kay Aling Sheila, no? Alam niyo naman yung regarding dun kay Aling Sheila. Then kahapon, ito gusto kong i-discuss to para maging malinaw tayo. Tayo dito, mga kababayan ko, truth seeker tayo lahat. Wala tayong pinapanigan dito sa pinag-uusapan natin. Meron tayong isang topic na pinag-uusapan na ina-encourage ang lahat na linawin. Kung sa tingin nyo kulang yung information or para sa kalinawan ng lahat, sabihin nyo. Gusto ko lang mabigyan ng pansin to. Napaka-weak kasi ng ganito. Aminado ako na frustrate ako kahapon kasi may nag-comment, no? Regarding yung kay Aling Sheila, di ba? So, nagkaroon ng issue. O i-recap natin, ha. Nagkaroon kasi ng issue kay Aling Sheila. Yung tungkol doon sa sinabi ng lawyer. So, ito yun, i-play natin, mga kababayan ko, para magkaroon tayo uli ng idea kung ano yun. So, to. Labis na nasaktan ang pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umunoy extrajudicial killings. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK, bitbit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Ito yung post ng kapitbahay, Sabi ganun. Sabi ni Victoria Banal, ito yung nag-post na balita kasi ito eh. Tigilan mo kami, Aling Sheila, yung anak mo adik, magnanakaw. Pinatayan nung last year lang na si Marcos na president. Hindi time ni Duterte at pinatayan anak mo ng kapwa adik dahil ng 11. So yun ang reason ayon do sa kapitbahay. Napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings sa naturang pagtitipon. So yun ang naging issue, Then pinagtanggol nung abogado si Ma'am Attorney Cristina Conti ng Assistant to Counsel ng International Criminal Court daw. Si Aling Sheila at iba pang biktima ng war on drugs mula sa pag-atake ng taga-suporta ni dating Pangulo. So pinagtanggol niya dahil inaatake siya ng mga supporter ni Duterte. Kasi nga na-booking na hindi pala sa war on drugs na patay. Kasi ang issue ay EJK, Pinaliwanag ni Conti na tumatayo rin bilang abogado ng ilang biktima ng war on drugs na dalawang anak ni Aling Sheila ang pinatay sa magkasunod na administrasyon Duterte at President. So dalawa yung pinatay na anak niya. Administrasyon nila Duterte. Mamaya, ika-counter argument natin to. Truth seeker kasi tayo dito eh. 'Di ba? Tapos biglang may magko-comment na ganito na si Sir si Sir Joel Empleo, sabi niya, kinulang ka lang sa research, nasa Congress yan, Quadcom, andun pa nga si Diggs. Ang pinag-uusapan natin dito si Aling Sheila. So sa akin naman, kung kinulang ako sa research, isupply mo. Ikwento mo. Kasi sinabi ko naman, open naman ako eh. Huwag niyong i-assume na kakampi ko si Duterte. Hindi. Di ba? Ikwento mo. Kaya nga sinabi ko, ikwento mo. Tapos ang nagpapalusot na siya dito, manood ka ng Quadcom last year. Anong last year? Si Aling Sheila ang pinag-uusapan. Ayun, manood ka ng Quadcom last year nung hearing pa yan. Come on, man, di ba? Tapos, hindi,
Sabi ko gano'n, wag mo kong utusan, ipaliwanag mo, nandyan ka na magta-type ka na lang. Ano po ba yung nangyari? Kung last year, sabi niyang gano'n, hindi ako nag-uutos. Sabi ko, nasa Quadcom hearing ang sagot. O ano nga yung sagot? Need natin ng instant. Huwag ka na magturo kung saan-saan. Maayos ako nag-comment sa'yo at wala akong time. Biglang wala nang time makipagtalo, no? I mean, hindi ako nakikipagtalo dahil kinukontra mo ako. Nakikipagtalo ko dahil nasa iyo na yung information, ibibigay mo na lang sa akin. Dahil napanood mo eh. Sabi, paano mangyari na last year pa si Aling Sheila, ngayon lang lumabas yung issue na yun, ngayon lang nangyari yung event. Diyos ko naman. Hindi ako magtuturo kung saan hanapin ang link ng Quadcom hearing. Sabi ko lang, andoon ang explanation nila. O ano nga yun? Hindi ko naiintindihan, minsan may mga ganitong tao yung magtuturo ng iba. Ano ba yan? Para may makontra ka lang? Wala naman masama magkontra, kaya i-explain mo, ano yun? Ano yung explanation? Biglang, sa tanda ko na ito, hindi ko na matatandaan ang pinagsasabi nila last year. Paano mo nalaman na nasa last year ko hindi mo matatandaan? Hindi, ito yung mga part na, yes, kung nagalit ba ako, aminado ako nagalit ako. Nakaka-frustrate kasi. Di ba? Paano mo nasasabing last year pa yan at alam mo yung explanation kung hindi mo matatandaan yung explanation? Tapos biglang sabi ko nga, hindi ako makapagtalo sa'yo, wala ako panahon sa ganyan, nagko-comment lang ako kasi, wala kang panahon, nagsabi ka eh! Di ba? Sa mga nakakilala sa akin, ganito po talaga ako. Sa akin lang, kung may sasabihin kayo, explain mo. Natalakay na sa Quadcom yan. Ano po ba yung sinabi sa Quadcom? Isabihin mo na, wag na kayo magko-comment ng ganito na kinulang ka lang na research na nasa Congress yung Quadcom. O anong sinabi sa Quadcom? Sabihin mo. Tapos biglang sasabihin mo, hindi ko na matandaan. O paano mo nasabi na nasa Quadcom yan kung hindi mo na matandaan? Ano ba? Ginagawa niyong tanga yung sarili niyo. Binibigyan kayo ng chance, ano po ba yung explanation? Hindi mo naman ma-explain, sinasabi mo lang, nasa Quadcom. Tapos pag tinanong ka, ano sinabi sa Quadcom? Hindi ko na matandaan. Anyway, dito sa bagong, saan na ba yun? Dito sa bagong post na nakita ko, ito yung argument ni Attorney Conti pala. Kasi malabo yung sagot. Malabo yung audio na kung anong ini-explain niya kung bakit napasama si Aling Sheila. Sabi dito, paliwanag ni Conti na tumatayo rin bilang abogado ng ilang biktima ng war on drugs. 2 anak ni Aling Sheila pala ang pinatay sa magkasunod na administrasyon ni na Duterte at President. 'Di ba? Duterte at President Bongbong Marcos Jr. So 2 pala yung anak niya, may pinatay nung panahon ni Duterte at panahon na ni President Bongbong Marcos. Now, ito naman yung yes, granting tatanggapin nating facts yun kasi siyempre 'di ba, attorney naman to, alangan namang mag-imbento siya na sasabihin. Ngayon, ito yung nag-post, no? Ito naman yung argument no nag-post. Sabi niya gano'n, kung gano'n yung dahilan, sabi niya dito, it's almost comical how you're scrambling to defend what is now a questionable EJK narrative. 'Di ba? Naging questionable kasi ang topic EJK extrajudicial killing. Paano naging extrajudicial killing 'yon kung ang pumatay doon sa anak mo ay kapwa niya adik? 'Di ba? And with that statement, Attorney Christina Conti, you just made the inconsistencies in your case even more glaring. English kasi no. Kung may mag-ano nga nito, dapat tinagalog nyo para mas marami nakakaintindi. Sabi nga nun dito, ito yung number 1 ni-raise na argument, let's assume daw, for the sake of argument daw, tanggapin natin na si Aling Sheila ay may 2 anak nga.
At ang isa doon ay napatay nung panahon ni Duterte. O, sige, wag na natin kontrahin yun. Malay mo, documented naman nila yun, ano. Pero ito daw yung problema. Tinatagalog ko lang ha, yung sinabi dito sa post. Bakit daw yung picture na ginagamit nyo na nasa press release ay yung anak daw na namatay nung 2024 under President Marcos? Oo nga naman. Kung yung EJK ang ba't yung picture ng anak mo na namatay sa panahon ni Marcos yun ang ginagamit mo? Di ba? Hindi ito daw ang first time na na nahuli kayo na gumagamit ng unrelated death sa EJK claims nila. So ito, medyo liliwanagin ko lang uli ha. Yung issue ng EJK, hindi yun ang pinag-uusapan. Sir, sino ba yun nandito? Si Sir, yung nag-comment sa akin, Sir Joel Empleo hindi issue ng EJK ang pinag-uusapan. Kung may EJK na nangyari, ito siguro yung tinutukoy mo doon sa Quadcom. Yung sinabi sa Quadcom. Hindi EJK. Ang pinag-uusapan dito, yung paggamit ng mga peking picture. Wala akong pakialam dyan sa EJK na yan. 'Di ba? Pwede kasing totoo yan eh. Kaya nga iniimbestigahan, 'di ba? Pwede kasing totoo. Now, ang tinatanong kasi dito, yung paggamit ng picture. Ba't mo sasabihin na nasa Quadcom na yan? Last year pa daw. Ngayon lang lumitaw yung yung issue kay Aling Sheila. Now, pagpatuloy natin, no? So, dito, bakit daw, hindi, welcome yung mga anti-Duterte or yung pro dito kay Attorney Cristina Conti. Pwede nyong sagutin din naman. 'Di ba? Wag na kayo magturo na nasa yan, nasa interview yan, nasa Sabihin mo agad kung ano yung sagot. Hindi na yung magtuturo pa kayo na nasa ganito yan, nasa ganyan yan, nasa ganyan. Ano nga sagot? 'Di ba? Kung kokontra din lang kayo, sabihin nyo na yung sagot. Para lahat tayo malalaman natin yung totoo. Huwag kayong gagaya sa ganito na kulang ka lang sa research, nasa Congress and Quadcom, andun pa. Ano nga sabi? Tapos pag tinanong ka, hindi ko na matandaan sa tanda kong to, matatandaan ko pa ba? Nakaka-frustrate kasi. Kumbaga, nasa tip na ng fingers natin, malalaman na natin totoo, tapos biglang hindi matatandaan. Biglang wala akong panahon makipag-argument sa'yo. Diba? Biglang ganun ang isasagot sa'yo. Nag-engage ka Ano ba? Pagpatuloy natin. Inuulit ka, hindi ito kaso. Hindi ito kaso ng EJK. Ito ang kaso na pinag-uusapan natin dito, yung paggamit ng mga picture na hindi related do sa EJK. Pagpatuloy natin, Sabi daw, hindi daw yun yung first time na naggumamit sila ng picture na hindi naman related daw sa EJK. Katulad daw nung ito may nag-comment din sa akin yung hazing victim na si Acho, 'di ba? Pati si Jennifer Laude na pinatay nung American sa sa Olongapo, naalala niyo yun, si Jennifer Laude? Na ang umano doon si Lance Corporal Daniel Smith. Natatandaan niyo yun? Hindi EJK pero ginamit 'yon. 'Di ba? If your advocacy is truly based on facts, kung ang pinaglalaban daw nila ay base sa katotohanan, bakit isasama niyo yung mga misleading daw na picture na 'yon? 'Di ba? At bakit si Aling Sheila ginagamit daw yung picture na 'yon ng anak niya na hindi naman napatay during sa termino ni Duterte? Ano yung totoong layunin daw doon? 'Di ba? Good argument, 'di ba? Number 2. Parang sinira mo daw yung credibility ni Aling Sheila at ng kanyang pamilya. Yung kapitbahay daw tinuro tinatagalog ko kasi
na tinuro daw na yung anak mo daw ay pinatay daw ng kapwa niya, drug user. So, tingnan natin to, parehas ang anak niya, pinatay daw dahil sa droga. Yung isa, during sa termino ni Duterte, di ba? Which you will surely use to inflate the number of EJK victims para madagdag yung... Actually, ito yung problem din, yung ang nangyayari, porkit napatay tungkol sa droga, ini-include na agad sa sa EJK, kahit hindi naman EJK. When you say EJK kasi extrajudicial killing, yung wala ng proseso, nasa posisyon ka tapos papatayin mo na lang. Yung ang pinaka may utos nasa posisyon, 'di ba? Yung basta ito, addict to, patayin niyo na 'yan. 'Di ba? Madaldal din naman kasi si Duterte tungkol sa mga ganyang bagay. 'Di ba? And the other under daw ni Marcos Jr. What does this tell us? 'Di ba? That illegal drugs daw, hindi war on drugs ang common factor noon. 'Di ba? At instead daw na alamin yung real issue kung paano pinatay daw kung paano daw sisirain ng droga ang buhay, nag-focus sila sa isang side ng narrative daw. Take note daw, Atty. Condy Duterte was no longer president when her second son died. Yet, drugs still played a role. Kahit hindi na daw si Duterte, drugs pa rin yung nagiging reason sa pagkamatay ng anak niya. Just imagine, last year lang yun, kailan ba naluklok si Bongbong Marcos? Diba? And the fact that Aling Sheila is actively participating while the misleading photo remains in circulation only raises further doubts about the credibility of the claims being made. If your case were truly strong, kung malakas daw yung kaso nyo, bakit kailangan pa ng inconsistencies or ng panloloko? 'Di ba? Totoo nga naman, kung malakas yung kaso nyo, bakit kailangan pa ng panloloko na ganon? Now, let's talk about yung accountability daw. Kapag daw napatunayan na fake yung claims or misleading evidence were presented, hindi ba daw magkakaroon ng serious ethical and legal concern? Perjury, falsification, and mispresentation are not minor matters. Diba? A genuine pursuit of justice should be based on solid, verifiable facts, not on questionable narratives that conveniently shift over time. So tell us, Atty. Conti, is this really about justice or about keeping a particular narrative alive regardless of the facts? Oo nga naman, Para ba sa sa justice ng mga victim o para sa nyo lang, sa political benefit nyo lang? Kaya minsan mahirap din magtiwala Yung pagkakaroon ng EJK, wala akong question doon dahil iniimbestigahan na ngayon yun Pwedeng totoo kasi naman talaga yun. Di ba? Kaya lang, nasisira yung nyo, paggagamit kayo ng mga ganitong peking ebidensya. Kahit pa sabihin nyo, hindi naman sa korte pinasa yan Kahit na ipapakita nyo sa tao yon, tapos malalaman ng tao na pineke. Nag-assume kasi kayo na bobo yung yung mga tao, na parang hindi na nila kakalkalin yan. Di ba? Parang ang iniisip nyo, hindi na mapapansin yan. Sa panahon ngayon kasi, madali na kasi magsuri. Lalo na pagka fanatic ng isang tao, hahanap yung para ipagtanggol yung idol nila. 'Di ba? At nakikitaan kayo ng butas. Yun ang hindi sana maganda.
kung justice yung hinahabol, justice lang tayo. At sa mga ano no, sa mga kumukontra or ano, make sure na may dala-dala kayong ano, may dala-dala kayong magsusupplement dun sa claims nyo. Katulad no, ulitin ko na naman, na-frustrate talaga ako doon kahapon kasi ako, naghahanap talaga ako ng totoo. Nakita nyo naman kung paano ko tanongin, di ba, kahapon, na ano ba talaga yung ibig niyang sabihin? Kasi ako naguguluhan ako eh. Hindi ako makapaniwala na nanggagaling sa isang attorney yung mga pinagsasabi niya regarding doon sa fake na picture. 'Di ba? Sabi ko, baka hindi ko lang talaga naiintindihan. Eh bumanat yung isa na nag-comment na ano daw, kulang ka lang sa research. O ano yung kinulang ko sa research, isupply mo sa akin. Para masabi ko din dito, kaya pala daw ganyan, kasi ganito ang dahilan. Hindi yung ganito, na nandun yan sa Quadcom. O ano nga yun nandun sa Quadcom, pag tinanong ka naman, hindi mo na matandaan. At wala ka ng panahon para makipag-discussion sa akin, bigla ka na lang gaganon. Nakakabitin yun, men. Sa isang katulad ko na naghahanap ng katotohanan, nakakabitin ito. Or ang feeling ko, inuulol mo lang ako. 'Di ba? Kaya talagang kahit sino mafo-frustrate dito, yung nagsisika ng truth, biglang sasabihin sa'yo ganito, kinulang ka sa research. O ano nga yun? Sige, sabihin mo. Nung tinanong ka, sasabihin mo na naman, hindi ko na matandaan sa tanda kong ito. Pero natandaan mo na nasa Quadcom yun, hindi mo lang alam kung ano yun. 'Di ba? Paano nandoon sa Quadcom last year yan, ngayon lang lumabas yung issue kay Aling Sheila dahil ngayon lang nahuli si Duterte. 'Di ba? Inuulit ko, hindi ako pro Duterte, pero kung ganito ka-weak yung argument ng mga mga umuusig kay Duterte, wala akong makikitang puntos galing sa inyo. 'Di ba? Take note uli ha, hindi ito about EJK. Never ito naging about, kasi yung EJK, inuulit ko, pwedeng totoo yun. Malay mo, totoo talaga yun. Hindi ko pwedeng kontrahin yun dahil bukang bibig talaga ni Duterte yun eh. However, yung mga kaso na ganito na dadagdagan nyo ng hindi katotohanan, sayang, di ba? Sayang, andun na si Duterte na ano na siya eh, nililitis na siya dun eh, or humarap na siya dun sa korte eh. 'Di ba? Kung gusto nyong makuha nyo yung tiwala ng tao, huwag nyo sisirain sa gamit ng mga kabulshitan na ganyan, yung kay Aling Sheila. 'Di ba? I-make sure nyo dapat na paano yan ngayon? 'Di ba? Sa mga weak-minded, pag nakita yung pagkakamali nyo na yan, iisipin yan. Kasi ganun mag-isip ang tao eh. Pag may nakita sa inyo, ito hindi nangangahulugan na hindi na totoo ang paratang kay Duterte ha. Pero pag nakikitaan kayo ng ganyan, nga sunod-sunod yung paggamit nyo ng mga fake picture, ano pa iisipin ng tao? Baka lahat yan, inimbento nyo lang kay Duterte yan. Sayang yung pinaglalaban nyo. Diba? Hindi mapaparusahan si Duterte niyan. Or mapaparusahan si Duterte, may bahid na ng alinlangan sa tao yung ginawa sa kanya. Actually, kung yung ginagawa nyo na, lalo makakagin ng simpatya kay Duterte yan. Paano siya mapaparusahan nun? Na natatanggapin ng tao. Hindi tatanggapin ng tao yun. Diba? Kaya pag based on kasinungalingan ang pinaglalaban mo kasi, kahit pa sabihin mong may katwiran ka, madaling i-reject ng tao yan eh. Hindi ko naman sinabi maging perfecto kayo ha. Pwede naman kasi nagkamali rin lang naman. Kaya lang, nagkamali kayo, hindi nyo pa aminin na nagkamali. Ilalaban nyo pa. Yun kasi ang problem. Diba? Takot na takot kayong i-admit na nagkamali. Mas lalo kayo malulubog niyan pag ilalaban nyo pa yung ganung bagay, di ba? Hindi, pinagtuunan ko ng pansin to para bigyan kayo ng message
na ako wala akong pinapanigan, pero kung mga ganitong uri ng pagtatanggol yung mga sasabihin nyo sa akin, paano ko naman tatanggapin yon? 'Di ba? Paano ko naman mauunawaan yung mga ganyang bagay? Ako isa akong citizen ng Pilipinas. 'Di ba? Ang loyalty ko po ay nasa Pilipinas. Paano ako makakahanap ng pwede kong paglaanan ng tiwala kung ganyan. 'Di ba? Kaya minsan nga alam mo, hindi niyo masisi yung mga tao kung mas magtiwala kay Duterte. 'Di ba? Kasi kung magsinungaling man si Duterte or parang pag magsinungaling man si Duterte, hindi siya nagpapalusot ng ganyan eh. Yung pag talagang, 'di ba, pag tinatanong siya, talagang inutos ko 'yun. 'Di ba? Yun na nagpapahamak kasi kay Duterte. Minsan double-edged sword yung sinasabi niya. Kaya tuloy ang feeling ng tao, mawawala na ng tiwala sa inyo kasi nga yung mga ganyang pagkakamali. Hindi naman masamang aminin 'yan kung nagkamali talaga. 'Di ba? Although na sa una may damage talaga nangyari dahil nahulihan kayo ng peking ebidensya. Pero kung aaminin niyo yun, nagkamali lang po kasi maybe ang kinukuha naming mga victim ay victim ng EJK na misunderstood lang po ni Nanay Sheila. 'Di ba? Yan ang mga palusot na porkit sa drugs na matay ay kukunin. Hindi nilaban niyo pa 'Di ba? Ang dami na nga simpatsya na nakukuha ni Duterte tapos gaganyan pa kayo. Lalo nyo lang dinagdagan yung nakikisimpatsya sa kanya. Sa totoo lang, napansin ko, marami din na nawalan ng tiwala kay Duterte this past few days. Dahil doon sa mga nangyayari. May mga kakilala ako, lalo na doon sa nangyari kay Sara, di ba? Minsan lang ako maging political pag bigyan nyo na ako. Lalo nangyari kay Sara, doon sa confidential funds. 'Di ba? Marami nang nawawalan ng tiwala. Ang problem kasi kayo instead na hinayaan yung nagkakamali ang kampo ni Duterte, gumagawa pa kayo bullshit talaga nito. Na dapat hindi na. 'Di ba? Medyo minsan okay na no? Tapos biglang gagawa pa kayo ng katarantaduhan na ganyan na mag-iimbento pa kayo ng mga biktima. Kailangan nyo pa ba talagang gumawa nun? Nananalo na kayo eh. 'Di ba may impeach na si Sara. Nandun na si Duterte, gagawa pa kayo ng ano ba? Kaya tuloy yung mga tao nalilito rin talaga kung sinong pagkakatiwalaan eh. Hindi na alam eh. Kahit ako mismo sa ngayon, halimbawa, hindi na ako boboto eh. 'Di ba? Kaya kasi nagtatanong ako may mga nagme-message sa akin, ito yung mga pwedeng iboto, Sir Bungo, ito yung iniisip ko din, parang yung binibigay sa akin, yun na naman. Kasi hindi ko na talaga alam ang pagkakatiwalaan pagdating sa politics. Wala naman akong pakialam talaga sa politics. Ang iniisip ko lang kasi dito, yung facts, dun tayo sa facts. I don't give a shit kung ano yung pinaglalaban nyo tungkol dyan. Basta pag may nakita lang ako na, oy, parang mali yata yon. Tapos sablay pa yung paliwanag. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, gusto ko mag-prevail talaga yung truth eh. Kung totoo na liable si Duterte, na dun sa mga namatay na yon, kung totoo man yon, pabor naman akong parusahan yon. Ang problema kasi, yung mga umuusig sa kanya, gumagawa din ng kagaguhan, kaya hindi ko na talaga alam. Anyway, yan lang po muna, May nag-request sa akin i-review ko daw yung mga political ads. Sige nga, 'di ba, yung hindi ko sasabihin ko iboboto nyo ba o hindi. Ang i-criticize ko yung mga political ads. 'Di ba? So yun lang po mga kababayan ko. Yan lang ang pag-uusapan natin. Ngayon, kung may kukontra sana,
sabihin nyo na agad, ikwento nyo na agad. Mali, bungo, ganito kasi yan, bla 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 bla. Hindi yung panoorin mo yung ano, panoorin mo yung ano. Wag na ganon, shortcut tayo, mag-shortcut na ha. Hindi yung panoorin mo yung ganito, panoorin mo yung ganito. Kasi hindi naman mare-replay lahat-lahat yan eh. Unang-una, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kayo alam nyo na. Ayaw nyo pang sabihin. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon.